matagal na ho, 28 years na po nagdudusa ng sambayan ng Pilipino, yung batas na deregulation law na ito ay ginagawa na talagang gatasan ang taong bayan. Nakakalungkot ho na itong batas na ito, dahil nga pinayagan ng Kongreso at Senado ng mga oil company dahil sa deregulation law, ang ibig sabihin sa aking pagkaalam, walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang ipataw nilang presyo na gusto nila, at ang masakit, nagpataw din ng deregulated tax ang ating gobyerno, kaya ang latay napunta sa taong bayan. Kalando, may hirit daw. Tama ba? May hirit kayong 15 pesos na taas pasahe mula sa 13 pesos na pasahe ngayon dahil nga po dito sa epekto ng oil price hike? Sa amin, bali yung aming hinihiling lang na doon sa computation kasi doon sa pagtaas ng presyo, halos 15 pesos na po kung talagang ibibigay yung tamang computation, abot na po yung madadagdagan na yung 12 pesos po. Ay 13 pesos. Madadagdagan na dapat yan ng mga 7-8 pesos po yung pamasahe. Dahil grabe yung itinaas dahil nga itong DOE natin at saka yung batas natin na ginagawa na matagal na ho, 28 years na po nagdudusa ng sambayan ng Pilipino, yung batas na deregulation law na ito ay ginagawa na talagang gatasan ang taong bayan. Hindi na batas ang tawag ko dyan sa deregulation law na yan, kundi yan ay gatasan ang taong bayan. Kaya ang masakit po riyan ay talagang nagsabi ang ating DOE, mismo ang ating secretary, na ang sinasabi niya ay mayroon tayong enough supply hanggang April 30 pa. Hanggang katapusan ng April. Pero bakit itinaas na napakalaki yung mga binili nila ng napakababang presyo? Bakit nila naman tayong hinold up? Ang tawag ko dyan ay hinold up tayong lahat. Di ba? Kaya grabe ho yung ginagawa na itong batas na ito, na tayo po ay nananawagan sa Kongreso at Senado na sana i-revisahin na nila yan, yung batas na yan, dahil talagang nakaka-insulto ang tao, na iniinsulto na nila ang taong bayan. Ginagawa na nilang tanga ang taong bayan dahil dyan sa batas na yan. Opo. May tugon na ho ba ang LTFRB doon po sa suggestion po ninyo o hiling po ninyo o hirit nitong 15 pesos na minimum fare? Alam nyo, Sir Jay, sa totoo lang, dahil alam natin na mayroon ng ipinasa na ito po ay permado yung MC ng panahon pa ni Chairman Delgra nung siya pa ang chairman ng ating LTFRB. Mayroon na tayong tinatawag na Fair Adjustment Formula na MC na Memorandum Circular. Nagtataka lang tayo dahil ginastusan nila yan, nagkaroon kami ng nationwide public consultation na yan nung bago na ipasa, hindi naman nila kayang i-implement. Kaya sayang lang ang ginastos na pera ng taong bayan na nationwide publication na consultation dyan sa bawat region buong Pilipinas, ay dapat yun na po yung sundin nila na pag tumaas ng ganitong halaga, tataas din ng ganon dahil nga temporary naman po yan. At ang aming kahilingan at kami sumusuporta sa ating kagalang-galang na Pangulo na siya mismo ang nagdeklara na dapat ay isuspend muna yung batas na excise tax dahil sa isang produkto ay tatlo ang buwis natin. Mayroon tayong excise tax, mayroon tayong expanded value-added tax, mayroon tayong build tax. Kaya nakakalungkot ho na itong batas na ito, dahil nga pinayagan ng Kongreso at Senado ng mga oil company dahil sa deregulation law, ang ibig sabihin sa aking pagkaalam, walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang ipataw nilang presyo na gusto nila, at ang masakit, nagpataw din ng deregulated tax ang ating gobyerno. Kaya ang latay napunta sa taong bayan. Tayo ho yung nagsasuffer dyan sa batas na yan.
Opo. Sa kasalukuyang presyo po ng diesel ngayon, Kalando, nasa magkano na hubang na iuuwi na kita ng ating mga tsuper? Yan nga po ang nakaka-insulto dahil sa deregulation law ay wala hong mayroon po yung pinagkargahan namin doon sa La Union dahil kararating ko lang kagabi na galing La Union ay 67 yung natandaan ko kaya doon ako nagkarga nung pabalik ako. Yun naman iba, mayroong 86, mayroon pong 96 na Baguio, mayroon pong napakataas ho na buwis na nangyayari. Kaya unang-una, hindi lang buwis kundi yung presyo, talagang grabe na kagaya ngayon. Bukas, ang taas daw nila 17 to 22 pesos per liter na naman ng itataas. So ganun baka itong DOE na bilang sa akin, diretsahan na natin. Spokesperson ng oil company itong DOE dahil sila yung nagpapaayag ng presyo. Nakakalungkot dahil nga ang gobyerno ng DOE ay talagang katuwiran nila ay wala kaming magawa dahil nga deregulation law. Bakit sila pa ang tagapagsalita? Sila pa nangangatuwiran kung ano dapat ikatuwiran ng mga oil company. Sila na ang nagpapabrikit kung anong ikakatuwiran nila kahit nung hindi pa naging crisis itong fuel natin. Opo, average lang po, Kalando, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan. Nasa magkano na po ang kinikita ng ating mga tsuper mula sa kanilang pamamasada? Sa kinikita sa ngayon ho doon sa ating mga talagang kung hindi mabuti na lang dahil yung mga ibang operator driver at operator na nagpapalabas ng kanilang mga jeepney ay sila din ay nagkusa rin na nagbaba, nagsalubong na lang. Kung magkano ang matira, pinaghahatian na lang ng driver at operator. Kagaya nga diyan sa Mandaluyong, sabi nga sa akin ng aking Federation President, meron pa nga daw yung sagad na nabiyahe nila hanggang gabi. Tag-400 lang daw. Mayroon pang 300 sila na maghati na lang doon sa operator at saka driver. So gaano kahirap yung mangyayari? 300 nangungupahan ka, meron kang 3 anak na lang. Paano mabubuhay yan? Kaya itong binibigay na band-aid solution ng ating gobyerno na subsidy, malaki din bagay na makakatulong. Kaya lang ho, talagang ang sinisisi ko dito, yung batas na ginawang gatas na gatasan ng taong bayan. Yan deregulation law na 28 years na po ngayon na hanggang ngayon ay nagdudusa tayo dahil alam naman natin lahat sa buong mundo, buong Pilipinas, ang susi ng ating ekonomiya ay fuel, di ba po? So yan ho yung nakakalungkot na walang magawa rin ng ating presidente dahil nga unang-una yung batas, kung siya naman ang magdeklara na tanggalin niya kaagad yung excess tax, baka impeachable naman si presidente dahil nga may batas na umiiral. Kaya yan ho ay nakikiusap ang presidente dahil alam mo naman ang labanan sa Kongreso at Senado. Botohan po yan dahil ang masakit na nangyari na katotohanan, ang nagninegosyo ng mga refilling station, ito yung mga gasolinahan. Nung naipasa yung batas, kung hindi ka mag-anak ni congressman ang may-ari ng gasolinahan, kamag-anak ni senador ang may-ari. Ganun po. Opo. Kung patuloy po na maantala yung desisyon ng LTFRB kung sakali man na hindi papaboran yung inyong pong hirit na 15 pesos na minimum fare para po sa mga jeepney drivers, ano ho pong possible na mangyari? Itong araw na to ho ay sisikapin namin dahil na-approve na po yung bus na ordinary ay kaparehas naman po namin ang ordinary na fare ay siguro talagang isasabay na namin ako ay talagang makikiusap kami sa ating chairman Bigor Mendoza ng ating LTFRB na sana isinabay naman niya kami doon sa dahil nga ang tagal na po hindi pa siya ang chairman ay mayroon na kaming fare increase na nakapile diyan sa LTFRB na kung yan po ang pagbabasihan niya dahil humingi lang daw ay bus, yun po yung narinig ko, ay ako mismo ipinaparating ko sa ating kaibigan na napakabait naman nating chairman ng LTFRB, sana isabay na niya yung mga jeepney, wag lang yung bus ang itaas niya. Dahil iisa lang ho ang, kumbaga sa hininga,
ay isa lang po pinanggagalingan ng aming panghanap buhay. Fuel. Kaya dapat isinabay na po yung jeepney. Ganun po, at saka yung mga taxi. Bakit iniis? Kung hindi ka manghingi, hindi ka ibibigay. Eh, alam naman nila kung gaano kahirap po. Oo. Ganun po. Oo. May mga jeepney drivers ho ba o mga operator mismo na possible na hihinto o titigil pasada kapag hindi po ito Marami na po ang tumigil ho na hindi na po kumikita. Talagang tumigil na po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo po doon sa inyong pagtawag ho dahil ako po ay tumatawag na rin po sa kabilang linya ko po, yung sa kabilang istasyon sa Baguio ho, tumatawag na. Kaya ako nagpapasalamat po sa inyo, Sir Jay. Maraming salamat po sa inyong pagtawag.